I'm back! Tagal-tagal na kasi akong hindi ako makapag-upload. Alam mo na, busy ako. Maraming ginagawa si ate. So, sa pagkakataon, gagawa na naman ako ng picture reaction video. So, bago ka man, paki-follow up niyo ako doon sa TikTok account na makikita sa picture. So, teka lang Ito, makikita mo sa pinakataas, yung Match Flores 09. So, before that, nagkaroon kasi ako ng 101 followers. So, maraming salamat sa inyo, mga 101 followers. So, ipagpatuloy kayo sa paggawa ng video. Sana lang po, makamit lang po ng 1,000 followers. Sana all. Pero hindi naman pong madali gumawa ng video. Or kaya, hindi naman siya naging madali na gumawa ng creative social media video. So, mabuhay ang mga social media influencer. Kasi hindi naman gaano kadali ang trabaho nila. So, daming kong daldal. So, pag-uusapan natin yung sa picture. So, teka lang Teka, hirap talaga ito. So, ito, halos, magkakapare sila ng sagot. Pero magkaiba sila lang tanong. Bakit? Kasi etong nasa kaliwang corner ay isi-simplify pa yan using rationalizing the denominator. Ito nasa kanan is hindi na kailangan to i-simplify kasi nakasimplify na yan or pinakasagot na yan. So, kung ang tatanungin, etong nasa kaliwa to ay katumbas sa sagot sa kanan. So, ay maniwala, isolve natin yan gamit ang rationalizing the denominator. Pero, in the case na medyo mahirapan to magsasolve. So, makikita mo sa denominator which is the square root of 5 minus 1. So, paano nga to i-rationalize? Pero magkaiba sila ang technique. Technique niya will be to change the sign. Ano ba tawag doon? So, ang tawag doon is the conjugates. Isang technique kung saan magpapalit ka ng sign. Kunwari, di ba minus yan, magiging plus yan. Kokopyahin mo yung mga value ng denominator, pero magpapalit ka na ng operation or yung pinaka-side. Okay? Then, simplify. So, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-solve using the rationalize the denominator. Pero, ibang case na to. So, teka lang, isosolve ko muna to So, let's go! So, ito na yung binibigay ng mga given. So, ito, yung nasa kaliwa, ay katumbas ng sagot sa kanan. So, etong case na to, hindi na kailangan tong isolve kasi nakasagot na yon or nakasimplify na yan. So, isolve natin yung nasa kaliwa. So, using the rationalizing the denominator. So, kunin ko yung black, white marker. Ito, kopyahin mo to, pati yung fraction bar, then kopyahin din yung value ng denominator, pero i-change the sign. From minus, magiging plus na siya. So, sulot ko muna yung given. So, 2 over square root of 5 minus 1. Lagyan mo siya ng multiplication or yung tinatawag ay tulok. Sa algebra yun para hindi kayo malito. So, from here, fraction bar ulit. Copy na lang yung value ng denominator. Then, ilalagay mo siya sa taas. 5 from minus, magiging plus. Then, ganun din sa baba. Sorry. So, ito, multiply mo to sa magkakatapat ng value ng numerator. So, 2 times square root of 5 is 2 square root of 5. Kasi pinagdikit lang siya. Then, 2
times positive 1 will be 2. So, 2 square root of 5 plus 2. Then, eto, isosolve mo siya sa magkakapantay sa value ng denominator. So, multiplying binomials using the FOIL method. So, alam natin, pag minaster mo siya, pwede mo siyang i-simplify na mabilis. So, square root of 5 times square root of 5, square root of 25. So, pag sinimplify, 5 ulit. Over 5. So, square root of 5 times positive 1 will be positive square root of 5. Ganun din siyan. So, negative 1 times square root of 5 will be minus square root of 5. Then, negative 1 plus negative 1 times positive 1 will be negative 1. So, ito, cancel out nito. Maging 0 na yan. Matitira will be 2 square root of 5 plus 2. So, 5 minus 1 will be 4. Then, simplify mo to. Diba? Nagkaroon lang siya ng simplified fraction. So, yung 2 maging 1. Yung 4 magiging 2. 2 maging 1. Bakit? Kasi divisible of 2. So, maging sagot will be, eto na lang. Okay? So, yung final answer, gagamitin ko to ng red, whiteboard marker. So, will be, eto yung maging sagot. So, square root of 5 plus 1 over 2. So, eto na yung magiging final answer. So, subukan natin yun sa scientific calculator. So, let me remind you na kapag gumagamit ka ng calculator for the checking only, hindi po siya ginagamit sa pag-aaral sa math. Bakit? Kasi, magiging cheater kasi ang pagsasagot. Okay? So, wait lang ha. So, itong kinagamit ko na yon is Casio. Nahihirapan din ako sa mic. Dalawa kasi yung kamay ko. So, Casio. Ano ba itong tatak na to? Focus natin. FX991ES+. So, by the way, na hindi na to pwedeng gamitin sa board exam. Kasi, depende po yan sa request ng PRC. Kung ang PRC ng mga engineering is, ang ginagamit nila is the scientific calculator na transparent. Hindi naman lahat ng engineer is bawal na gumagamit ng calculator. Ang mga accountant kasi, hindi scientific calculator ang gagamitin sa mga nagtitake ng board exam sa CPA. Ang ginagamit niya will be the manual calculator na makikita mo sa mga tindahan. Ang weird, diba? So, umpisahan na natin. So, medyo nahihirapan din ako mag-awak ng mic, pati yung calculator. Kasi dadalawa yung kamay ko. Paalala ko lang sa inyo na ang paggumagamit ng scientific calculator for the checking only. Sa mga basic math, bawal talaga ang calculator. Pero sa calculus, depende sa request ng teacher. So, start na tayo. Wait lang ah. So, buksan ko muna to. Focus natin. So, nako-complex yan. Nakamat yan. Complex. Okay. Okay na. Kailangan na nakamat yan. So, mahulog yung takip. Actually, binili ko to sa, sa Facebook Marketplace. Kinukulik ko lang to kasi hindi ko naman pwede gamitin sa school kasi bawal na ito sa board exam eh. Kailangan daw, bibili ka ng calculator if engineering ka. Dapat bumili ka ng calculator, yung transparent kasi doon mo yung hahasayin yung calculating techniques. Okay, so, buksan ko yung calculator ko. Binuksan ko na, ano ba yan? So, ang gagawin, yung given, which is the fraction bar. Bukas ko muna to. Then, ano yung tanong? So, which is 2 over square root of 5 tapos
yung kanan na arrow. Kasi pag binidikit mo, maging sakop lahat yung squared symbol. So, mali ang pagkapindot mo. So, minus 1. So, sagot, 1 plus square root of 5 over 2. Since yung sinold ko is magkaiba. Pero, in the case na, in the theories, is magkaiba sila ng sagot. Bakit? Kasi, mas mauuna yung whole number bago ang squared number. Yung sa pag-solve ko, kung ano yung nakalagay, yun yung sinagot ko. Kasi ngayon sinolve ko, mas nanguna yung square root of 5 plus 1. Pero sa calculator, ito yung resulta ang lumalabas. So, actually na huwag kayong mag-judge kasi in the theories, yung nakalagay sa libro is magkakapare sila ng sagot. Ito, depende lang yung sa request ng teacher kung ang sagot niya, ito. So, since na, pares naman sila. Okay? This is the exact answer. Pag decimal form na siya, pindutin mo to, yung S/D. Medyo mahirap man decimal, ayoko pag-usapan. Allergy ako dun. So, ito, 1.61.8, blah, blah, blah. Ang hirap yan, di ba? Pag ayaw nyo, edi exact form na siya. Yan lang, at maraming salamat. So, have a nice day. Sapatayin ko muna ng calculator. Okay, so, bye-bye. Yan lang.